Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 7-10. Kabanata 7. Nang makita ng kanyang mga magulang na nakatingin kay Charlie, napabuntong hininga si Claire at sinabing, "Dad, Mom, walang kinalaman kay Charlie ang bagay na ito. Ayokong minamaliit pa nila kami. Hindi pa ba sapat ang reklamong yun na ating pinaghirapan hanggang ngayon?" Bulalas ng ina ni Claire. Kung gayon, hindi ka maaaring sumang-ayon sa gawaing ito. Huwag makipag-usap sa Emgrand Group, kahit na wala ang iyong lola. Hindi ka kakausap ng mga tao sa Emgrand. Tiningnan ni Charlie ang eksena sa kanyang harapan na may mapait na ngiti. Ang kanyang mayabang na biyenang babae at lalaki ay hindi naniniwala na magawa ang pakikipagtulungan sa Emgrand Group. Boss siya ng Emgrand Group, di ba? Sa oras na ito, may kumatok sa pinto. "Parating na ako." Bamantong hininga ang biyena na si Elaine at binuksan ang pinto. Tumingin si Charlie sa paligid, at nakita ang isang binata na nakasuot ng Armani suit na nakatayo sa pintuan. Masasabing isa siyang gwapo at talentadong lalaki na may relong Patek Geraldine, na tila hindi bababa sa 3 hanggang 5 milyon ang halaga. Ang biyenan ay masigasig na nagsabi, "Oh, ito ay si Wendell. Bakit ka nandito?" Ang taong ito ay si Wendell Jones, ang anak ng Jones family na sumusuyo kay Claire. Ngumiti si Wendell at sinabi, "Tita, nabalitaan ko na kinuha na ni Claire ang pakikipagkooperasyon sa Emgrand Group, kaya pumunta ako rito para bigyan siya ng ideya. Oh, ikaw ang tunay na tagapagligtas ng aming pamilya." Excited na excited si Elaine. Ang tingin sa mga mata ni Wendell ay parang nakatingin sa kanyang manugang. Nagmamadali siyang binati at sinabing, "Wendell, may paraan ka ba para matulungan si Claire na manalo sa kontrata ng Emgrand Group?" Nakangiting tumango si Wendell. Napapikit si Charlie na nakatayo sa di kalayuan. Parang may tiniting ng langgam sa gilid ng kalsada. Dumiretso siya kay Claire at ngumiti ng mahina. "Claire, hindi mo man lang sinabi sa akin ang tungkol sa ganoong kalaking bagay. Ngunit makatitiyak ka na ang Emgrand Group at ang aking kumpanya ay may kooperasyon. Hihilingin ko sa aking ama na kumustahin at gagawin ko ang lahat upang matulungan ka." Sa katunayan, ang ama ni Wendell ay ganap na walang kapangyarihan. Sinabi niya ito para lang magpanggap sa harap ni Claire. Palaging alam ni Claire na interesado si Wendell sa kanya, kaya malamig niyang sinabi, "Wendell, naiintindihan ko ang iyong kabaitan, ngunit gagawa ako ng paraan." Hindi makapaniwala si Elaine sa sagot. "Claire, nababaliw ka na ba? Si Mr. Jones ay mabait na dumating upang tulungan ka. Paano ka makapagsalita ng ganyan?" Hindi nagsalita si Claire, ngunit si Charlie sa gilid ay nagtanong kay Wendell ng may labis na interes. "Mr. Jones, curious ako kung ano ang magagawa mo para matulungan si Claire. Ang Emgrand Group ay napakalaki. Hindi mo ito makokontrol, hindi ba? Makakapirma ng kontrata si Claire sa Emgrand sa tulong mo." Napamura si Wendell, at sinabing, "Ano ang alam mo? Ang pamilya Jones at ang aming Emgrand Group ay palaging malalim na kasosyo. Sa pagkakataong ito mula sa 2 bilyong proyekto ng Emgrand Group, ang aming pamilya ay makakakuha ng hindi bababa sa 1/4 nito. Hahayaan kita. Ang aking ama ay direktang naglaan ng 10 milyon nitong 1/4 upang i-subcontract kay Claire. Hindi ba ito makakatulong sa kanya upang makumpleto ang gawain?" Nagulat na sabi ni Charlie, "Nako, hindi ko inaasahan na ang pamilya ni Mr. Jones ay may malalim na koneksyon sa Emgrand Group." Malamig na sumagot si Wendell at sinabing, "Oo naman. Sa Ores Hill, sino ang hindi nakakaalam na ang aming pamilyang Jones ay nagtatrabaho sa Emgrand Group?" Pagkatapos magsalita, tumingin si Wendell kay Charlie at mapang-asar na sinabi, "Charlie,
Iminumungkahi kong iwan mo si Claire bilang palaka sa ilalim ng balon. Ang isang lalaking tulad mo ay hindi makapagbigay sa kanya ng kaligayahan at hahadlang lamang sa kanyang paraan sa pagsulong. Malamig na sinabi ni Claire sa oras na ito, paumanhin Mr. Jones, hindi ko kailangan ng tulong mo, at mangyaring huwag magsalita ng hindi maganda sa aking asawa. Tulala na sabi ni Wendell. Claire, kung tutulungan kitang ganito, kailangan mo pa bang harapin ang hamak na ito? Karapat-dapat ba siya sa iyong pagpapanatili? Seryosong sinabi ni Claire. Hindi siya walang kabuluhan. Asawa ko siya. Puno ng lungkot at galit si Wendell. At galit na sinabi, okay, magsaya at huwag kumain ng mga magagandang ubas. Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo sa problemang ito. Kung hindi mo maisip, huwag mo akong sisihin sa hindi pagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Wendell at sinara ang pinto. Gustong sundan ni Elaine para magpaliwanag, pero si Wendell ay nakalampas na. Galit niyang hinampes ang kanyang hita, at itinuro ang ilong ni Charlie at nagmura, grabe ang galit ko sayo. Ano pa ang maaari mong gawin maliban sa iyong basura? At kalad ka rin ang iyong mga paa. Si Mr. Jones ay nagmagandang loob para tumulong. Ngunit binaliwala niyo lang kaya nagagalit at umalis. Walang pakialam na sabi ni Charlie. Mom, kakasabi lang niya. Hindi niya makuha ang kooperasyon ng Embrand Group sa kanyang sarili. Kaya paano niya matutulungan si Claire? Kalokohan mo, galit na sinabi ni Elaine. Ang pamilyang Jones ay maaaring makakuha ng 1/3 ng mga proyekto ng Embrand Group. Alam mo kung anong kalokohan. Ngumiti si Charlie sa loob ng kanyang puso. Hindi ko alam kung ano ang magagawa ng mga Jones. Ang alam ko lang ay hindi kailanman makikipagtulungan ang Embrand Group ko sa Jones family. Kahit na ang Embrand Group at Jones ay nagkaroon ng maraming kooperasyon sa nakaraan. Mula ngayon, ang kooperasyong ito ay ititigil lahat. Hindi alam ni Claire kung ano ang iniisip ni Charlie. At sinabi sa kanyang ina, ay, huwag mong sisihin si Charlie. Pag-usapan natin ito pagbalik ko mula sa Embrand Group. Hoy, isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Elaine. Tanging ang pakiramdam niya ay hindi patas ang Diyos. Nagpakasal siya sa isang trash husband, ngunit ang kanyang anak na babae ay nagpakasal sa isang mas trash na lalaki. Napaka-unfair nito. Kabanata 8. Kinaumagahan. Dinala ni Claire ang plano ng kooperasyon na inihanda niya kahapon at pumunta sa Embrand Group kasama si Charlie. Sa pagtingin sa 100 palapag na Embrand Group building, walang ideya si Claire. Paano kayang tingnan ng isang kumpanyang kasing laki ng Embrand Group ang pamilya Wilson? Hindi banggitin na ang pamilyang Wilson ay gustong makipag-ayos ng bahagi na 30 milyon. Parang pulubi na gustong pumunta sa bahay ng mayaman para humingi ng reward na 30 milyon. Katangahan talaga. Gayunpaman, dahil nangako siya sa kanyang lola at tinanggap ang atas sa publiko, kailangan niyang subukan ng isang bagay. Nang makitang siyang kinakabahan, hinaplos ni Charlie ang kanyang buhok na medyo nanlumo. Huwag kang mag-alala, asawa ko, maaari kang magsalita, magtatagumpay ka. Walang magawang sabi ni Claire, sana, hinihintayin mo ako dito. Pagkatapos magsalita, huminga ng malalim si Claire at nilakasan ang loob na pumasok sa pinto ng Embrand Group. Napatingin si Charlie sa likod niya, inilabas ang kanyang cellphone at tinawagan si Doris. Doris, wala na ang asawa ko, dapat alam mo kung paano gawin ang natitira. Agad na sinabi ni Doris, Mr. Wade, don't worry. Mabubusog ko talaga si Mrs. Wade. Nagtanong muli si Charlie. Siya nga pala, narinig ko na ang Embrand Group ay may malalim na pakikipagtulungan sa Jones family. Sinabi ni Doris, ang pagtutulungan sa pagitan nila ni Embrand ay malalim sa nakaraan. Nais din nilang makipagtulungan ng malapit sa ating bagong proyekto sa pagkakataong ito, at ipinadala sa akin ang mga materyales sa aplikasyon ng pakikipagtulungan. Ngunit ngayon ay depende ito sa kung ano ang ibig mong sabihin. Mr. Wade. Malamig na sinabi ni Charlie, ayaw kong makitang lumahok ang mga Jones sa bagong proyektong ito, at hindi ako makikipagtulungan sa kanila sa hinaharap.
Nagmamadaling sinabi ni Doris, huwag kang mag-alala, gagawin ko. Sa kabilang banda, pumasok si Claire sa opisina ng Emgrand Group at naghintay ng appointment sa front desk. Ni hindi niya alam kung gusto siyang makita ni Doris, Vice Chairman ng Emgrand Group. Maya-maya, dumating ang isang babaeng katulong na may magandang tindig. Ikaw si Miss Claire. Tama, hinihintay ka na ni Miss Doris sa opisina. Sundan mo ako. Tumango siya. Nakapila pa siya para sa isang appointment. Kaya bakit siya tinawag ng direkta? Alam kaya ni Doris na darating siya? Pero walang katuturan yon. Paano siya makikilala ng isang sikat na tulad ni Doris? Bagamat hindi niya maisip, alam din ni Claire na bihira ang pagkakataon, at nagmamadaling sumunod sa kabilang panig. Dinala ng babaeng assistant si Claire sa opisina ni Doris. Nang makita si Claire, agad na tumayo si Doris mula sa upuan at binati siya ng may paggalang. Hello, Miss Wilson. Ako si Doris, Deputy Chair ng Emgrand Group. Sa pagharap niya sa sikat na Ores Hill Superwoman, nakaramdam ng kaunting kaba si Claire, at magalang na sinabi, Hello, Miss Doris. Nandito ako sa pagkakataong ito para kausapin ka tungkol sa hotel project. Kahit na ang kabuuang lakas ng aming pamilya Wilson ay hindi malakas, ngunit talagang nagsusumikap kami sa negosyo ng dekorasyon, at mayroon kaming magandang reputasyon. Tulad ng sinabi niya, kinakabahan siyang nag-abot ng isang piraso ng impormasyon, na nagsasabing, Miss Doris, ito ang nauugnay na pagpapakilala at mga dokumento ng kwalipikasyon ng aming Wilson Group. Paki-check na rin. Ngumiti si Doris. At pagkatapos matanggap ang dokumento, sinulyapan niya ito at direktang sinabi, Miss Wilson, nabasa ko ang iyong impormasyon. Sa tingin ko ang pamilyang Wilson at Emgrand ay maaaring magtulungan. Ano, totoo ba ang sinabi mo? Hindi makapaniwala si Claire. Sumang-ayon kaagad, paano ito magiging napakasimple? Ngumiti si Doris at sinabing, syempre totoo yan. Bagamat ang sariling mga kondisyon ng pamilya Wilson ay hindi nakakatugon sa mga pamantayan ng kooperasyon ng Emgrand Group, ang aming chairman ay lubos na umaasa kay Miss Wilson at handang makipagtulungan sa iyo. Chairman, tumawa si Claire at nagtanong, sino ang chairman mo? Walang pakialam na ngumiti si Doris at sinabing, ang aming pinuno ay si Master Wade mula sa pamilyang Wade sa East Cliff. Kumunat ang noo ni Claire at sinabing, parang wala akong kakilala na may apelyidong Wade, maliban sa asawa ko. Bahagyang tumango si Doris. Sinabihan siya ni Charlie na huwag ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya't maaari lamang niyang ibunyag ang kanyang apelyido. Bukod kay Charlie, walang kakilala si Claire na Wade, pero hindi niya akalain na ang walang kwentang asawa niyang ulila ay anak ni. Sa pagkakataong ito, muling sinabi ni Doris, Miss Wilson, nakita ko ang bahagi ng intensyon sa pakikipagtulungan. Sa iyong impormasyon ay 30 milyon. Mabilis na tumango si Claire, at walang basehang nagtanong, sobra ba yun? Ngumiti si Doris at sinabing, hindi gaano, ngunit mas kaunti. Lalong naguluhan si Claire, at nagmamadaling nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Doris at nagsabi, ipinaliwanag ng aming chairman na hiniling niya sa akin na dagdagan ang bahagi ng kooperasyon sa 60 milyon. Habang nakikipag-usap, kumuha si Doris ng isang kontrata at iniabot ito kay Claire. Tingnan mo, ang kontrata amin ng inayos, at ito ay 60 milyon sa kabuuan. Kung sa tingin mo ay ayos lang, maaari na tayong pumirma ngayon. Ha, ito. Napatulala naman si Claire. Hindi niya inaasahan na ang Emgrand Group, na hindi maabot ng pamilyang Wilson, ang magkukusa na maghanda ng kontrata para sa kanya. Bukod dito, nad-obol ang bilang sa kontrata. Ang target ni Lola ay 30 milyon, at ang aktwal na kontrata ay nagsasabing 60 milyon. Bigla niyang naisip na sa pagpupulong kagabi, mahigpit na hinayaan siya ng asawang si Charlie na gawin ang gawain ito. Bakit ang tiwala niya? At nang nasa tapat na siya ng pinto ng Emgrand Group kanina, hindi siya kumpiyansa noong mga oras na yon. Pero mukha siyang kumpiyansa.
Alam na ba niya ang resulta? Sino siya? Kabanata 9. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang naisip si Claire sa kanyang puso. Si Wade ba sa bibig ni Doris ay ang kanyang asawang si Charlie? Ngunit pagkatapos ng isa pang pag-iisip, nadama niya na ito ay masyadong mahiwaga upang maging totoo. Paano kaya? Si Charlie ay isang ulila na lumaki sa ampunan. Gayunpaman, bukod kay Charlie, sino pa sa mundo ang makikitungo sa kanya ng ganoon ka-bait? Ang 30 milyon ay isang labis na pag-asa, ngunit ang kabilang partido ay agad na nagbigay ng 60 milyon. Hindi niya maiwasang tanungin si Doris. Miss Doris, maaari ko bang itanong, ano ang pangalan ng iyong chairman? Napabuntong hininga si Doris sa kanyang puso. Iniutos ng young master na huwag ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, at masasabi lamang niya ang kanyang apelyido ay Wade sa labas ng mundo. Kung ito ay hulaan ng dalaga, hindi ba siya dapat bumalik? Kaya dali-dali niyang sinabi, Miss Wilson, ang aming master ay nasa likod ng sikat na pinto ng East Cliff. Ang kanyang pagkakakilanlan ay mahigpit na kumpidensyal at wala akong karapatang ibunyag ito. Bahagyang tumango si Claire. At pagkatapos banggitin ni Doris ang sikat na pamilya ng East Cliff. Si Charlie ay ulila, walang paraan na siya ay sikat na pinto ng East Cliff. Tila masyado siyang nag-iisip. Paglabas niya sa opisina ni Doris ay nahihilo pa rin si Claire. Ang hawak niya sa kanyang kamay ay isang 60 milyong kasunduan sa kooperasyon sa pagitan ng pamilyang Wilson at ng Embrand Group. Ang lahat ng ito ay parang panaginip. Sa gate ng Embrand Group, nakita ni Claire ang figure ni Charlie at tuwang-tuwa siyang tumakbo at sinabing, Charlie, nagawa ko talaga. Lihim na napangiti si Charlie sa kanyang puso. Ang asawa mo ay ang boss ng Embrand Group. Paano ka mabibigo na pag-usapan ito? Gayunpaman, nagkunwari siyang nagulat at nagsabi, maaari kang makipag-ayos sa isang mahirap na proyekto. Aking asawa. Ikaw ay tunay na kahanga-hanga, sabi ni Claire. Oo, hindi ito ang pinakamagandang regalo ko. Regalo lang ito ng Embrand Group. Ano? Sinasadyang nagtanong si Charlie. Bakit mo nasabi yon? Natakot si Claire na may masabi siya tungkol sa chairman ng Embrand Group. At magseselo si Charlie. Kaya nagmamadali siyang nagsabi, Nako, mahabang kwento. Pumunta tayo sa kumpanya ngayon at sabihin sa lahat ang magandang balita. Tumawa si Charlie at sinabing, Okay, sa pagkakataong ito, si B at Starred Harold, dapat sumunod sa kontrata sa pagtaya at lumuhad at yumuko sa akin. Tumango si Claire, at nagsabi, karaniwan siyang matataas ang mata at walang nakakakita sa kanya, kaya dapat turuan siya ng leksyon. Sa katunayan, si Claire ay mayroon ding sariling ugali. Nais niyang ang mga tulad ni Harold ay huwag siyang hamakin at ang kanyang asawa sa lahat ng posibleng paraan. Ngayong napag-usapan na nila ang kooperasyon, talagang gusto niya itong i-hold in the future. Makalipas ang mahigit 10 minuto, dumating ang dalawa sa Wilson Group. Sa meeting room, kakaiba ang hitsura ng lahat sa pamilya Wilson. Alam nilang lahat na pumunta si Claire sa Embrand Group sa umaga, ngunit hindi naniniwala ang lahat na kakayanin niya ito, at lahat sila ay naghihintay na makita siyang maging biro. Sa hindi inaasahang pagkakataon, babalik siya ng ganoon kabilis. Nang dumating sina Claire at Charlie sa meeting room, lahat ay nagpakita ng panunuya. Sinabi ni Harold na walang katotohanan. Oh, Claire, bumalik ka kaagad. Wala pang kalahating oras. Nabigo ka bang pumasok sa pintuan ng Embrand Group? Ha 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 ha. Ngumiti din ang kanyang nakababatang kapatid na si Wendy. Nako, Ate Claire, wala pang isang oras ay nabigo siya. Nabasag mo rin ang record. Tama, naging malungkot din ang ekspresyon ng matandang Mrs. Wilson. Talagang napakahirap ng proyekto ng Embrand Group. Nabigo man si Claire na gumawa ng conclusion. Dapat man lang ay mag-ingat siya, di ba? Naiinis talaga siya sa sobrang bilis niyang sumuko. Kaya, tumingin sa kanya si Old Madam Wilson at malamig na sinabi, Claire, binaygo mo ako ng sobra. Napangiwi agad si Charlie nang marinig ito. Masyadong nakakadiri ang grupong ito, di ba?
Huwag nang tanungin kung ano ang kahihinatnan ng usaping ito. Gumawa muna tayo ng pangungutya, hindi alintana kung ito ay walang kabuluhan o hindi. Lalo na si Harold, ang bastard pagong. Anong ginagawa mo? Yumuko ka mamaya. Sa simula ay nasasabik si Claire, ngunit sa sandaling ito, walang alinlangan na binuhusan siya ng malamig na tubig ng mga salita ng lahat. Sa galit sa kanyang puso, sinabi niya, paumanhin. Binaygo ko kayong lahat. Nakipag-usap sa akin si Doris mula sa Embrand Group para sa kooperasyon ng proyekto. Ano, pinag-uusapan nyo? Imposible. Paano ito posible? Ni hindi mo makita ang mukha ni Doris? Napatulala ang lahat. Claire, sa tingin mo maniniwala kami? Bumalik sa katinoan si Harold at agad na hinampes ang mesa at galit na sinabi. Ang Doris ng Embrand Group ay isang kilalang business elite sa lungsod. Paano kanya nakilala? Anong pagkakakilanlan mayroon ka? Sa pagharap sa mga pagdududa at akusasyon ng lahat, direktang kumuha si Claire ng isang kontrata at ibinigay ito kay Mrs. Wilson. Ito ang kontrata ng proyekto ng Embrand Group. Pakitingnan. Parang bomba ang kontratang ito. Dahilan para biglang sumabog ang kapaligiran ng mga tao sa pinangyarihan. Hindi pa rin naniniwala si Harold, at sumigaw ng malakas. Ito ay tiyak na isang pekeng kontrata. Hindi ako makapaniwalang kakayanin niya ang Embrand Group. Ayan na siya. Wendy also added fuel and jealousy aside. Paano siya nanalo sa kontrata ng Embrand Group? Ito ay isang malaking proyekto na may 30th milyong halaga. Kung kaya niya, makikipag-ayos ako. Ngumiti si Claire at sinabing, Kinsan, nagkakamali ka. Ang kontratang ito ay hindi 30 milyon, ngunit ito ay 60 milyon. Pababa, ngumiti si Wendy at sinabing, 60 million contract. Hindi ka ba nahihiya na sabihin yan? Bobo ba talaga tayo? Maaari kang pumirma ng 60 milyon. At sinabi kong maaari akong pumirma ng 100 milyon. Sinabi rin ni Harold na may malamig na mukha. Claire, pinaglalaroan mo si Lola at ginawa mo kaming mga unggoy. Pagkatapos niyang magsalita, sinabi niya kay Lady Wilson, Lola, orihinal na ito ay isang malaking pagtataksil. Hindi ko siya mapapatawad. Galit ding nagngangalit ang matandang Madam Wilson. Nadama niya na 70 ng 30 milyon ay walang halaga. Pagkatapos ng kalahating oras, tumakbo pabalik si Claire at sinabi sa kanya na pumirma siya ng 60 milyon. Hindi ba ito ang pagtrato sa kanya bilang isang tanga sa harap ng maraming tao? Talaga bang maging ulo ako ng pamilya para sa wala? Ang gayong walang prinsipyong inapo, kung hindi siya makaalis, paano siya tatayo sa pamilya sa hinaharap? Sabik na sabik ang matandang Mrs. Wilson, hinampes niya ang mesa, at sumigaw, Claire, pumunta sa departamento ng mga tauhan upang dumaan sa agarang pamamaraan ng pagbibitiw. Nagtataka ang ekspresyon ni Claire. Baliw ba ang mga taong ito? Binuksan niya ang kontrata at tiningnan. Hindi pa rin ba sila naniniwala? Sa pagkakataong ito, may biglang sumigaw. Ang opisyal na pahayag ng Embrand Group ay inilabas. Totoo ang 60 milyong kontrata. Kabanata 10. Sa dagandong na ito, nagulat ang lahat. Pagkatapos noon, nagmamadaling inilabas ng lahat ang kanilang mga telepono at binuksan ang opisyal na account ng Embrand Group. Napaka! Ang opisyal na account ng serbisyo ng Embrand Group ay naglabas ng push. Nilagdaan ng 2 bilyong proyekto ng hotel ng Embrand Group ang unang kasosyo, ang vice-presidente ng grupo na si Doris at ang kinatawan ng Horace Hill Wilson, si Claire, ay pumirma ng 60 milyong kontrata sa deklarasyon. Nang makita ang pamagat na ito, lahat ay nabaliw. Si Claire ay lubos na nagsasalita tungkol sa proyekto, at ang bilang ay nadobel. Mahigit kalahating oras lang. Paano ito magiging napakadali? Ito ay sobrang katawa-tawa. Nagulat at nanghinayang si Harold. Bago ngayon, hindi maihahambing ni Claire sa kanyang sarili ang katayuan at pagkakakilanlan. Kung tinanggap niya ang assignment na ito kahapon, nakipag-ayos man siya o hindi, hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Claire na ipakita ang mukha nito. Sa wakas, tumanggi siya dahil sa takot na mabaigo.
Hindi mahalaga kung tumanggi siya. Ang susi ay talagang nagtagumpay si Claire. Isa lang itong sampal. Agad na kinuha ni Mrs. Wilson ang kontrata ng tuwang-tuwa. Binasa itong mabuti, at masayang tumawa. Okay, magaling, 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 Claire, malaki talaga ang kontribusyon mo. Pagkatapos magsalita, tinanong niya, paano mo ito ginawa? Sinabi ni Claire, salamat kay Deputy Doris. Siya ay napaka-optimistiko tungkol sa ating pamilyang Wilson. Sa totoo lang, gustong sabihin ni Claire ang totoo, ngunit pagkatapos pag-isipan nito ng mabuti, hindi niya alam kung sino ang pinuno ng Embran Group, at walang sino man ang maaaring maniwala sa kanya. Ibinasura niya ang ideya. Matapos marinig ito, lalo pang naaasar si Harold at gusto na niyang mamatay. Hindi nakakagulat na si Claire ay maaaring manalo ng kontrata. Lumalabas na si Doris mula sa Embran Group ay napaka-optimistiko tungkol sa pamilyang Wilson. Wala bang pumunta? Talagang pinalampas niya ang isang malaking pagkakataon. Sa oras na ito, nagsalita si Charlie. Harold, naaalala mo ba ang ating pangako sa pagsusugal? Ang pangit ng ekspresyon ni Harold na para bang kakakain lang nito. Paanong hindi niya maalala ang taya, at kung siya ay matalo, kailangan niyang ihulog ang 3 ulos sa publiko. Nakuha ni Claire ang kontrata at maliwanag na natalo siya. Imposible. Paano siya yuyuko sa ganitong uri ng basura? Imposible. Kaya agad siyang nagngangalit at sinabing, Charlie, ano ka ba? Tanging mga basura lamang ang pumapasok sa ating mga tahanan at kumakain ng mga tira araw-araw. Gusto mo lumuhad ako at yumuko sa'yo. Mahina akong sinabi ni Charlie, I'm such a waste. Pero nagsumpaan tayo kahapon. Kung may umatras, kamatayan, kamatayan, kamatayan. Lolo, patayin si Lola. Sinadya ni Charlie ng napakalakas ang 3 salitang, kamatayan ng Lola. Agad naging sobrang pangit ang ekspresyon ni Mrs. Wilson. Sinulyapan niya si Harold, at nagtanong sa malamig na boses, ano, gusto mo ba akong mamatay? Natarante si Harold at sinabi, Lola, hindi ka malinlang ni Charlie. Gusto niyang ipamukha sa apo mo na mawala ang mukha ko. Walang pakialam na sinabi ni Charlie sa oras na ito, Harold, huwag mong lokohin ang Lola dito. Huwag mong kalimutan na nanumpa ka sa lason. Kung umatras ka, ang iyong sumpa ay isumpa ng Diyos. Gusto mo bang isumpa si Lola? Si Harold ay natakot, at nagsabo, Lola, hindi ka maaaring magbiro. Sinabi ng matandang Mrs. Wilson na may malamig na mukha, alam mo na naniniwala ako sa Budismo sa buong buhay ko at sumumpa ako sa langit. Gaano ka ng ahas na sirain ang iyong pangako? Lola, nataranta ng todo si Harold, dahil nakikita niyang galit na galit si Lola. Nakita ng matandang Wilson na sinira pa ni Harold ang isang panata na may kaugnayan sa buhay at kamatayan para sa kapakanan ng kanyang sariling prestihiyo. Hinampas niya ang mesa at galit na sumigaw. Desidido ka bang suwayin ang sumpaan? Grandma, natigilan si Harold, at agad na gumawa ng kalkulasyon sa kanyang puso. Kung susundin niya ang kasunduan sa pagsusugal at yumuko kay Charlie upang aminin ang kanyang pagkakasala, kung gayon siya ay mawala ng mukha. Ngunit kung susuwayin niya ang kasunduan sa pagsusugal at magalit ang kanyang lola, mawawala ang lahat ng mayroon siya sa pamilya Wilson. Sa pag-iisip nito, kahit na ang kanyang puso ay 10,000 beses na ayaw, maaari lamang niyang igiit ang kanyang mga ngipin at sabihing, okay, handa akong gawin ito. Nakangiting tumingin sa kanya si Charlie, at walang sinabi. Hinintay lang siyang lumuhod at yumuko. Naramdaman ni Harold na ang kanyang mga paa ay puno ng tingga at masakit na lumapit kay Charlie ng hakbang-hakbang. Nanginig siya sa puot at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit nanlambot ang kanyang mga binti at lumuhod siya sa lupa. Tahimik pang inilabas ng mga naroon ang kanilang mga cellphone. Ibinaba ni Harold ang kanyang ulo at sinabi sa nanginginig na boses, nagkamali ako. Nang matapos siyang magsalita ay yumuko siya at ibinaba ang ulo. Sinabi ni Charlie, ano ang sasabihin mo? Hindi ko narinig ng malinaw. Magsalita ng mas malakas.
Pinigilan ni Harold ang pang-iinsulto at muling yumuko. Nagkamali ako. Ngumiti si Charlie at sinabi, "Oh, mali ka pala. Saan ka nagkamali?" Ang puso ni Harold para sa pagpatay kay Charlie ay naroon. Ngunit may isang huling ulo na hindi kumatok. Kaya't napanganga na lang siya at sinabing, "Hindi ko dapat pagdudahan ang kakayahan ni Claire na magkamali." Pagkatapos magsalita, yumuko ulit siya. Comfortable ang pakiramdam ni Charlie. Hindi niya kayang panindigan si Harold ng napakatagal, at sa pagkakataong ito ay ginamit niya ang pagkakataon para hayaan siyang lumuhod at yumuko. Sobrang cool sa pakiramdam. Nagtatakang tiningnan ni Claire ang lahat ng ito, at naramdaman niyang biglang iba ang asawa niya kumpara kanina. Kapag iba ang mga pagtutukoy, hindi niya masasabi ng ilang sandali. Ngunit, sa pag-iisip pabalik sa paraan ng pagtaya ng asawa niya kay Harold kahapon, tila ba matagal na siyang umaasa na mananalo ito? Bakit ang lakas ng tiwala niya sa sarili niya?